Papasok ako sa lumang bahay namin, ang pamanap pa ng aking lola, ngunit sarado ang pintuan. Gusto itong ipagbenta ni Mang Jun, kasama ang kanyang ina, nang walang paalam. Ang aking tahanan, ang bawat alaala rito, tila guguhon na lang. Nangingilid ang aking mga luha, pero pinipigilan ko. Sa bawat dingding, may bumubulong na katotohanan. May koneksyon ako na hindi nila kayang putulin. Hindi ito matatapos ng ganoon lang. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon, naalala ko pa. Parang kahapon lang. 27 taong gulang ako noon. Nakatira sa isang malaking bahay sa Forbes Park, sa Makati. Isang lugar na noon, ayon sa marami, ay para sa mga mayayaman lang. Para sa akin, noon, akala ko pangarap iyon. Ngunit ngayon, habang umuupo ako sa malamig na silya, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, sa loob ng EV Terminal 3, alam kong hindi iyon pangarap. Isang gintong hola pala, narito ako. 3:00 pa lang ng umaga. Mayroon akong isang maliit na baglam ng bag, ang ilan lang sa mga gamit ko. Simple. Madaling dalhin. Kasing simple ng pangarap kong kalayaan. Sa labas ng bintana, madilim pa. Ang liwanag ng runway tila sumasayaw. Naririnig ko ang malayo, ngunit malakas na ugong ng eroplanong umaalis. Parang tinig iyon ng aking puso. Gustong lumipad. Gustong kumawala, magluto ka ng 4:00 ng umaga. Iyon ang sabi ni Doña Consuelo. Parang kampana sa aking tenga. Kailangan perpekto. Para sa 30 tao. At si Mang Jun ang asawa ko. Si Mang Jun pumayag. Walang pag-aalinlangan. Walang pagtatanggol. Nakatitig lang sa kanyang cellphone, hindi ko na yata makakalimutan ang gabing iyon. Pero 3:00 pa lang. Narito na ako. Nauna ako. Napakalamig ng hangin sa loob ng airport. Huminga ako ng malalim. Ang bawat paghinga ay parang isang bagong simula. Ang mga alaala sadyang mabigat. Bumigat ang bawat galaw ko. Sa loob-loob ko, paulit-ulit kong sinasabi, Aling Nena, kaya mo ito. Tama ito. Dati, ako si Aling Nena na may magandang trabaho. Isang advertising executive. Sa puso ng Makati. Maraming ideya. Maraming plano. Pinahahalagahan ako. Pinakikinggan. Pero iniwan ko ang lahat. Dahil kay Mang Jun, dahil sa pag-ibig. Akala ko pag-ibig. Akala ko ito ang dapat, ang desisyon kong ito, hindi ito biglaan. Hindi ito dahil sa isang gabi lang na galit. Sa loob ng 3 taon. 3 taon. Ang bawat salita. Ang bawat tingin. Ang bawat utos. Humugot ito ng aking kaluluwa. Unti-unti. Hanggang sa wala nang matira, tiningnan ko ang malaking screen sa itaas. May flight papuntang El Nido. Palawan. 6:30 ng umaga. May isang bakante pang upuan. Hindi ako nag-alinlangan. Hindi ko inisip ang pera sa aking bank card. Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ang lumipad. Ang makawala, nakakita ako ng isang bakanting upuan sa sulok. Malayo sa ibang tao. Naupo ako doon. Ang aking munting bag mahigpit kong hawak. Pumikit ako. Ang ingay ng eroplano. Ang liwanag ng mga ilaw sa paligid. Ang lahat ay tila lumalayo. Ang mundo ko. Ang dating mundo ko, sa pagpikit ng aking mga mata, bumalik ang mga alaala. Parang isang lumang pelikula. Dahan-dahan. Bawat eksena. Bawat salita. Kailangan kong balikan ang mga nangyari. Bago ko marating ang punto na ito. Kailangan kong maunawaan. Kung paano. Kung bakit. Kung paano ko hinayaan ang sarili ko.
na maging isang anino. Sa aking sariling buhay, mararamdaman mo ang pait, ang pagod, ang pag-aalinlangan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay. Isang liwanag. Bagong pag-asa. Ngayon ko lang yata ito naramdaman ng totoo, kaya't balikan natin ang simula. Kung paano nagsimula ang lahat. Nang ako ay si Aling Nena pa. Ang Aling Nena na puno ng pangarap. Na unti-unting nawala. Sa loob ng gintong hola sa Forbes Park, si Mang Jun mahal na mahal ko siya noon. Talagang mahal na mahal. Matamis siyang magsalita. Maganda ang pangarap namin. Masigla ang simula ng aming pagmamahalan. Para kaming mga bata na hindi mapaghiwalay. Naaalala ko pa ang mga lakad namin sa gabi, hawak kamay. Ang mga pangako. Ang kanyang mga mata. Noon, puno iyon ng pagmamahal. Ako, noon, may magandang trabaho. Bilang isang creative director. Sa isang kilalang advertising agency. Sa puso ng Makati. Maraming ideya. Maraming plano. Ang sarap ng pakiramdam na pinahahalagahan. Na may boses ka. Na mayroon kang sariling mundo, pero pinili ko si Mang Jun, pinili ko ang pag-ibig. Akala ko. Ang gusto ni Mang Jun, malapit sa kanyang ina. Si Doña Consuelo. Kaya't lumipat ako. Sa kanilang malaking bahay. Sa Forbes Park. Isang bahay na halos 500 metro kwadrado ang laki. 500 metro kwadrado. Masyadong malaki para sa 2 tao. At sa kalaunan para sa akin lang. Ang bahay. Maganda. Hindi ko maitatanggi. May mga pader na gawa sa matitibay na bato. Mga bintana na mula sa sahig hanggang kisam. Dapat daw, ayon sa arkitekto, ay nagbibigay ng pakiramdam ng init at pagiging bukas. Ngunit para sa akin, hindi. Para sa akin, nagbibigay ito ng pakiramdam ng lamig. Ng paninigas. Isang hawla. Kahit na ginto. Ang mga sahig. Mga Italian marble. Mula sa Italia. Nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sabi ni Doña Consuelo, si Mang Jun daw ang nagbayad ng milyon-milyong piso para doon. Kaya dapat daw ingatan. Dapat daw perpekto. Noong una, naaaliw pa ako. Ang paglilinis. Ang pag-aayos. Ang pagluluto para kay Mang Jun, ito ang bahay namin. Bahay ko. Akala ko. Ngunit unti-unti. Nagbago ang lahat. May mga patakaran. Hindi nakasulat. Ngunit mas malakas pa sa nakasulat. Ang isang mabuting may bahay, Aling Nena, madalas sabihin ni Doña Consuelo. Mayroon siyang sariling tono. May halong aral. At diin. Ang isang mabuting may bahay ay may ganap na kontrol sa kanyang tahanan. Ito'y isang pagpapala. Na magawa mo ang lahat. Gamit ang sarili mong mga kamay. Ang ibig sabihin noon, ayon sa kanya, ako ang dapat gumawa ng lahat. Ako. Walang kasambahay para sa paglilinis ng bahay. Para sa pagluluto. Para sa paghugas ng pinggan. Mayroon kaming kasambahay para sa paglalaba. Para sa pag-aalaga ng hardin. Pero ang puso ng bahay, ang kusina, ang sala, ang mga kwarto, ang pag-aayos. Ang sa akin. Lahat. Ako. Sa bawat araw, mas nagiging malinaw iyon. Aling Nena, tingnan mo ito. Ihinto si Doña Consuelo sa gitna ng sala. Sa ilalim ng malaking chandelier. Tapos, kukusutin niya ng bahagya ang dulo ng kanyang takong sa sahig. Magkakaroon ng bahagyang tunog. At ituturo niya. May bahid pa ng tubig. Malapit sa paa ng sofa. Maliliit na bahid lang iyon. Halos hindi mo makita. Kailangan mong yumuko. Kailangan mong gumamit ng magnifying glass. Pero nakikita niya. Dapat ay perpekto.
Milyon-milyong piso ang pinambayad ni Mang Jun dito. Kapag hindi inalagaan ng tama, nagmumukhang mura. Ang mga salitang iyon, parang maliliit na karayom, tinutusok ang aking puso. Gusto kong sabihin, na 5 beses kong binanlawan ang mopa, na halos masira na ang aking likod sa kakayuko. Para lang masigurado na bawat pulgada ng sahig ay walang bahid. Ngunit alam kong walang saysay. Anumang pagtatanggol, ituturing lang niyang pagsuway. Kaya't mananahimik ako. Pasensya na po, Doña Consuelo. Ayusin ko po ngayon din. Iyon ang tanging lumalabas sa aking bibig. Sa paglipas ng mga buwan at taon, nagbago ako. Dati ang buhok ko laging maayos. Ngayon, nakapusod na lang. Madalas, may maliliit na hibla na nakadikit sa aking pawisang lig. Ang mukha ko, maputla. May bahagyang maitim sa ilalim ng aking mga mata. 27 taong gulang pa lang ako noon. Ngunit minsan, pakiramdam ko, parang 50 na ako. Ang aking lakas, tila hinihigop. Lahat. Ang kusina, maganda. Parang galing sa isang magazine. Mga dark wood cabinet. Black granite counter. Mga high-tech na appliances. Ngunit para sa akin, hindi iyon lugar para sa paglikha. Ito ay isang larangan ng digmaan. Kung saan kailangan kong abutin ang napakataas na pamantayan ni Doña Consuelo. Si Mang Jun ang asawa ko. Unti-unti siyang nawawala. Hindi literal. Naroroon pa rin siya. Sa tabi ko. Sa aming hapagkainan. Sa aming kama. Ngunit ang kanyang isip. Ang kanyang atensyon. Wala. Laging nasa kanyang cellphone. Ang kanyang hinlalaki. Mabilis na gumagalaw. Nagbabrowse. Nagla-like. Nagko-comment. Minsan, nakangiti siya ng bahagya. Minsan, nakasimangot. Nagre-react sa kanyang virtual na mundo. Isang mundo na hindi ako kasama. Kapag sinusubukan kong magkwento o magpahayag ng pagod, sasabihin niya lang, "Kaya mo yan, Aling Nena. Alam mo naman, mataas ang pamantayan ni nanay. Para sa pamilya natin yan. Para sa pamilya namin." Paulit-ulit sa aking isip. Pero ano ang pamilya na ito? Kung ako lang, ang nagpapasan ng lahat, ang pagod, ang sakit, ang lungkot, ang aking dating sarili, ang Aling Nena na puno ng sigla, ng pangarap, ng boses, tila lumulubog, sa ilalim ng mga Italianong marmol, sa loob ng malaking bahay, sa Forbes Park, isang kasambahay na walang sweldo, walang bakasyon, walang pagkilala, isang anino, sa aking sariling tahanan. At iyon ang simula ng lahat, ang unti-unting pagtigas ng aking puso. Ang tanghali noon sa Forbes Park ay hindi karaniwan. Ang ulap kulay abo. Tila napakababa. Handang bumuhos. Ang hangin malamig. Hindi lang sa balat. Pati sa buto. Parang nagbabadya na may masamang mangyayari. Katatapos ko lang magmopa. Ang aking hininga medyo mabigat pa. Pinunasan ko ang malamig na pawis sa aking noo. Mula pa umaga, nilabanan ko na ang alikabok at dumi. Sa bahay na 500 metro kwadrado. Walang kasambahay para dito. Iyon ang patakaran. Ang hindi nakasulat na patakaran ni Doña Consuelo. Tiningnan ko ang sarili ko. Sa refleksyon ng malaking bintana sa sala. Ang buhok ko nakapusod. Pero may ilang hibla. Nakadikit sa aking pawisang lig.
Maputla ang aking mukha. May bahagyang itim sa ilalim ng aking mga mata. 27 taong gulang lang ako. Pero noon, pakiramdam ko. Parang 50 na ako. Ang aking lakas. Tila hinihigop. Unti-unti. Naglakad ako papunta sa sala. Ang puting marmol na sahig. Mula pa Italia. Pakiramdam ko, yelo. Malamig sa aking mga paa. Katatapos ko lang kinintab. Umaasa ako. Na sa araw na ito, walang mapupuna. Walang masasakit na salita. Pero hindi. Narinig ko ang tunog ng makina ng kotse. Huminto sa bakuran. Kumabog ang aking dibdib. Ang Mercedes ni Doña Consuelo. Ang aking puso. Na nagsisimulan ng kumalma. Bumilis na naman. Hindi dahil sa tuwa. Kundi dahil sa kaba. Sa takot. Mabilis akong nag-ayos ng aking damit. Huminga ng malalim. Upang kumalma. At lumakad papunta sa pintuan. Kailangan kong salubungin siya. Bago pa niya pindutin ang doorbell. Nagbukas ang malaking pintuan. Sakto. Pagkaangat ng kamay ni Doña Consuelo. Nakatayo siya doon. 60 taong gulang. Pero mukha siyang mas bata. Impeccable. Gaya ng dati. Ang kanyang buhok, maayos na maayos. Hindi gumagalaw. Kahit na mahangin. Nakasuot siya ng pulang maroon na coat. Mula sa isang mamahaling designer. Mayroon siyang branded na bag na kasabit sa kanyang braso. Magandang hapon po, Doña Consuelo, bati ko. Sinubukan kong ngumiti. Ngunit ang aking mga labi. Tila matigas. Lumapit ako. Para humalik. Naramdaman ko ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Hindi siya nagsalita. O halos hindi. Hindi niya ako tiningnan sa mukha. Pumasok siya. Ang kanyang matatalim na mata. Tila radar. Naghahanap ng anumang depekto. Sumunod ako sa kanya. 2 hakbang ang distansya. Parang isang assistant. Naghihintay ng utos. Huminto siya. Sa gitna ng sala. Sa ilalim ng malaking chandelier. Tiningnan niya ang paligid. Ang kanyang mga mata. Lumapag sa sahig. Kumusot siya ng bahagya. Ang dulo ng kanyang takong. Sa marmol. Lumikha ng matalim na tunog. Katatapos mo lang magmupa, aling nena, tanong niya. Hindi malakas ang kanyang boses. Flat ang tono. Pero may talim iyon. Kayang sirain ang anumang pagtitiwala ko. Opo, Doña Consuelo. Katatapos ko lang po, sagot ko agad. Magkapit ang aking mga kamay. Sa harap ng aking tiyan. Umiling siya. Bahagya. Sa susunod, siguraduhin mong malinis na malinis ang mopa bago mo gamitin muli. Itinuro niya. Isang bahid. Halos hindi makita. Malapit sa paa ng sofa. May bakas pa ng tubig. Ang marmol na ganito, kapag hindi inalagaan ng tama, nagmumukhang mura. Milyon-milyong piso ang binayad ni Mang Jun dito. Nilunok ko ang aking laway. May pait. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Sabihin na 5 beses kong binanlawan ang mopa. Na halos masira na ang aking likod sa kakayuko. Ngunit alam kong walang saysay. Anumang pagtatanggol. Ituturing lang niyang pagsuway. Pasensya na po, Doña Consuelo. Ayusin ko po ngayon din, mahina kong sabi. Yumuko ako. Hindi siya sumagot. Lumakad siya patungo sa malaking leather sofa. At umupo. Inilapag niya ang kanyang bag sa glass coffee table. Ihanda mo ako ng herbal tea, aling nena. Hindi masyadong matamis. May kaunting pulot. Napakalamig sa labas. Tingin ko, magkakasakit ako.
Opo, Doña Consuelo. Sandali lang po. Mabilis akong nagpunta sa kusina. Ang kusina. Maganda. Para sa akin, hindi ito lugar para sa paglikha. Larangan ng digmaan. Kailangan kong abutin ang napakataas na pamantayan ni Doña Consuelo. Inihanda ko ang herbal tea. Mabilis. Tumpak. Ang dami ng pulot. Eksakto. Pagbalik ko, bit-bit ang tray. At ang mainit na tasa. Nakita ko si Doña Consuelo. Minamasahe ang kanyang sentido. Inilapag ko ang tasa. Maingat. Takot akong gumawa ng kahit anong ingay. Narito po. Sumipsip siya. Tumango ng bahagya. Walang salitang salamat. Umupo ka, Aling Nena. Gusto kong kausapin ka. Umupo ako. Sa silya sa tapat niya. Masama ang aking kutob. Ang mga salitang gusto kong kausapin ka. Bihira iyong magandang balita. Kadalasan, simula ng mahabang listahan ng utos. O isang nakatagong kritisismo. Inilapag niyang muli ang tasa. Seryoso ang kanyang mukha. Parehong ekspresyon. Kapag siya ang namumuno sa meeting ng kanyang charity foundation. Makikita mo, Aling Nena. Alam mo ba na si Tia Carmen at ang kanyang pamilya ay kararating lang mula sa isang cruise? Sa Mediterranean. At si Tio Carlos naman narito sa Manila. Para sa negosyo. Tumango ako ng dahan-dahan. Hindi pa nauunawaan kung saan siya patungo. Ngunit ang aking masamang kutob. Lumalalim. Kaya nga, patuloy ni Doña Consuelo. Napagpasyahan kong mag-organisa ng family lunch. Para ipagdiwang ang pagbalik ni Tia Carmen. Dito sa bahay. Katahimikan. Isang family lunch. Ibig sabihin, 30 katao. Hindi bababa. 30 katao. Isang pulutong ng mapupunahin ng mga tiya. May ingay na pinsan. Mapipili na tiyo. Ay, maganda po, Doña Consuelo. Kailan po ba? Para makapaghanda na po ako, tanong ko. Sinubukan kong ipakita na excited ako. Ngunit ang aking utak. Nagko-compute na. Ang dami ng trabaho. Karaniwan. Para sa isang ganoong kalaking event, kailangan ko ng 1 linggo. Para sa paghahanda, mula sa pamimili, pagluluto, paglilinis ng mga plato. Tiningnan ako ni Doña Consuelo. Direkta sa aking mga mata. May bahagyang ngiti. Sa gilid ng kanyang labi. Isang ngiti. Hindi umabot sa kanyang mga mata. Bukas, Aling Nena. Ang aking mundo. Tila huminto. Sa 1 segundo. Akala ko. Mali ang narinig ko. Ang tunog ng ulan. Na nagsisimula ng bumuhos sa labas. Tila napakalayo. Po, Doña Consuelo. Bukas, nautal kong sabi. Malaki ang aking mga mata. Hindi makapaniwala. Bukas. Mayroon ka bang problema? Tumaas ng bahagya ang tono ni Doña Consuelo. May hamon. Bukas lang sila pwede. Sa makalawa, si Tia Carmen ay pupunta sa Cebu. Hindi natin pwedeng ipagpaliban. Bukod pa rito, nasa bahay ka buong araw. Wala kang ibang ginagawa, kundi ang alagaan ang bahay na ito. Hindi naman siguro problema. Kung biglaan, hindi ba? Ang mga salitang iyon. Tumama sa aking dibdib. Wala kang ibang ginagawa. Para bang ang pagpapanatili ng isang ganoong kalaking bahay. Sa isang estado na karapat-dapat sa isang 5-star hotel. Araw-araw. Ay hindi trabaho. Para bang ang aking pagod. Ay hindi totoo. Hindi po problema, Doña Consuelo.
Sinubukan kong patatagin ang aking nanginginig na boses. Pero napakabilis po para sa 30 katao. Ang pamimili. Ang pagluluto. Sa tingin ko po, hindi po ako aabot kung mag-isa lang ako. Kinawayan lang ako ni Doña Consuelo. May paghamak. Ay, napaka-pesimista mo. Hindi mo pa nga sinusubukan, sinasabi mo nang hindi mo kaya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ngayon para makapaghanda ka. Kapag dumating si Mang Jun, pwede mong papuntahin sa supermarket. Pwede kang maghanda ngayong gabi. At bukas, magsimula ka ng madaling araw. Tumayo si Doña Consuelo. Inayos ang kanyang coat. Nasa totoo lang. Walang gusot. Ayokong marinig ang mga dahilan. Bukas, 2:00 ng hapon, dapat handa na ang lahat. Malinis ang bahay. Nakahanda ang pagkain sa hapagkainan. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng pamilya. Naaalala mo ba ang mapalat na paela noong nakaraang Pasko? Buwan-buwan iyon pinag-uusapan ni Tia Carmen. Ang masamang alaala. Binalik ako sa nakaraan. Noong araw na iyon, masama ang aking pakiramdam. Sobrang tuyo ng aking bibig. Kaya naparami ang asin ko. Ngunit walang nagtanong. Sa aking kalagayan, ang tanging naalala nila. Ang alat. Opo, Doña Consuelo. Naaalala ko po, mahina kong sagot. Mabuti. Magbigay iyan ng aral sa iyo. Sa pagkakataong ito, kailangan perpekto ang lahat, Aling Nena. Perpekto. Magpapahinga muna ako sa kwarto ng bisita. Huwag mo akong istorbohin. Maliban na lang kung napaka-importante. Umalis si Doña Consuelo. Papunta sa kwarto ng bisita. Iniwan ako. Paralisado. Sa sofa. Sa labas. Bumuhos ang malakas na ulan. Sa Manila. Ang malamig na hangin. Pumasok sa mga siwang ng bintana. Nilalamig ang aking puso. Namanhid na. Tiningnan ko ang madilim na kusina. Bukas. Ang kusinang iyon. Ang magiging kulungan ko. At ako. Mag-isa. Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang katahimikan, hindi ba? Ano sa tingin ninyo, mga ginang ati? May mga pagkakataon ba na kailangan nating piliin ang sarili natin kahit masakit? Ang gabi noon, sa Forbes Park, ay bumagsak ng mas mabigat. Ang ulan. Patuloy sa pagbuhos. Hindi humihinto. Ang tunog nito, para sa akin, hindi na nakakapagparelax, kundi isang panunuya. Sa aking kapalaran, 9:00 ng gabi. Ang orasan sa sala. Pero para sa akin, ang gabing iyon, mas matagal, mas mabigat. Ang pangunahing ilaw sa bahay. Patay na. Upang makatipid sa kuryente. Isa pa sa mga patakaran ni Doña Consuelo. Tanging ang ilaw sa kusina. At sa pasilyo. Ang nananatiling nakabukas. Malabo, umakyat na si Mang Jun sa ikalawang palapag. Sa aming kwarto. Halos kalahating oras na ang nakalipas. Nagreklamo siya ng antok. Matapos ang mahabang araw sa opisina. At puno ang tiyan niya. Sa sinigang na niluto ko. Iniwan niya ako. Mag-isa. Sa ibabang palapag. Nakaharap sa logistic. Nang laban bukas, nakatayo ako. Sa gitna ng malaking kusina. Sa harap ko. Sa malamig na Black Granite Island. Naroon ang aking larangan ng digmaan. Ngayong gabi ko ito kailangang talunin. Isang tambak na paper bag mga pinamili. Dumating kaninang hapon. Mula sa isang pinagkakatiwalaang tagahatid ni Doña Consuelo. Hindi kasi kayang ihatid ni Mang Jun dahil pagod na siya. At ayaw naman ni Doña Consuelo na abalahin siya ngayon. Naghihintay ang mga iyon para iproseso.
May bahagyang amoy ng alimango mula sa mga sariwang hipon. Humalo ang amoy na iyon sa amoy ng basang lupa mula sa ulan. Tila nasusuka ako, tiningnan ko ang dalawang malalaking lechon de leche. Ang mga piraso ng karne. Pink pa. Tila nakatitig sa akin. Hinahamon ako na gawing perpektong litson. Karapat-dapat sa panlasa ng Doña Consuelo. Bumuntong hininga ako. Nang malalim, ang aking hininga, nakikita sa malamig na hangin ng kusina. Iniligpit ko ang aking sleeves ng aking manipis na pajamas. Sinimulan ko ang ritual. Ng sariling pagpapahirap, kumuha ako ng malaki at mabigat na kutsilyo. Hinawakan ko ang aking mga kamay. Parang matigas. Tak! Tak! Ang tunog ng kutsilyo. Sa kahoy na cutting board. Binasag ang katahimikan ng gabi. Sinimulan kong hiwaan ang karne upang maipasok ang bawang at rosemary. Dapat eksakto ang bawat hiwa. Isang tanda ng pagsunod. Ang bawat kilos, isang uri ng debosyon. Hindi pinahahalagahan ang aking isip. Naglalakbay, pabalik sa pag-uusap namin sa hapagkainan. Ang walang pakialam na mukha ni Mang Jun ang kanyang mga mata. Nakatitig sa cellphone. At ang kanyang mga salita. Siguraduhin mong masarap. Hindi mapalat. Gaya ng huli. Ang mga salitang iyon, umalingaw-ngaw sa aking ulo. Umikot. Parang lumang plaka, walang salitang pasasalamat. Dahil handa akong magluto. Para sa 30 tao. Walang alok na tulong. Kahit sa pagbabalat ng patatas. Tanging ang hinihingi ay huwag siyang ipahiya ang aking mga kamay. Patuloy sa paggawa. Mechanically. Ngunit ang aking puso nagsisimulang lumaban. Naalala ko ang buhay ko bago ako ikasal. Si Aling Nena, isang matalino at mahusay na profesional sa isang advertising agency. Sa puso ng Manila, sanay akong mamuno sa mga team, mag-present ng mga ideya sa malalaking kliyente at pinahahalagahan dahil sa aking talino. Ngunit dahil sa pag-ibig o kung ano ang akala kong pag-ibig. Iniwan ko ang lahat. Lumipat ako sa labas ng syudad. Sinusundan si Mang Jun na gustong maging malapit sa kanyang ina. At unti-unti, ang aking pagkatao naging anino. Mula sa isang creative director, naging isang tagapamahala ng tahanan, na walang sweldo, walang bakasyon, walang pagkilala, bumaling ako. Sa tambak na patatas at sibuyas, para sa macaroni salad at bechamel. Binuksan ko ang gripo, ang tubig, mula sa bundok, sa isang gabing malamig, parang yelo, nang dumampi ang tubig sa aking mga kamay. Pakiramdam ko, libo-libong maliliit na karayom ang tumusok sa aking mga pores. Ang aking mga daliri nagsimulang mamuti at mangulubot. Manhid sa lamig, ngunit hindi ako huminto. Tungkulin ng isang may bahay, bulong ko sa sarili ko. Paulit-ulit ang mantra na madalas sabihin ni Doña Consuelo. Ito ang tungkulin ng isang may bahay. Ngunit, ito ba'y tungkulin o modernong pang-aalipin na nakabalak kayo bilang pagmamahal? Alas 11 na ng gabi, ang aking likod nagsisimulang sumakit. Isang matalim
at mainit na sakit na kumakalat mula sa aking bewang hanggang sa aking mga balikat. Pagod ang aking mga binti sa kakastay, sa matigas na sahig, sa loob ng 2 oras. Hindi humihinto. Katatapos ko lang sa lechon. Ang bechamel nandoon pa. Tiningnan ko ang bundok ng sibuyas na kailangan kong hiwain. Ang aking mga mata nangingilid na bago ko pa man simulan ang paghihiwa. Kumuha ako ng maliit na stool mula sa sulok ng kusina at umupo. Pagod na pagod, sinimulan kong balatan at hiwain ang mga sibuyas. Ang matapang na amoy naggasgas sa aking mga mata. Nagdulot ng luha na matagal ko nang pinipigilan. Sa wakas, bumuhos ang luha. Hindi dahil sa amoy ng sibuyas, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Umiyak ako. Sa katahimikan, nanginginig ang aking mga balikat. Tiningnan ko ang aking mga kamay na ngayon, amoy bawang at sibuyas. Ang aking mga kuko, dati, laging maayos, may impeccable na manicure. Ngayon, maikli at magaspang sa malaking bahay na iyon. Pakiramdam ko, mas nagiging maliit ako. Hindi ako ang may bahay. Ako ang kusinera na walang bayad. Ako ang tagalinis na pwedeng utusan kahit kailan. Ako ay isang tropeo na ipinapakita ang aking function. Kinakailangan lang kapag may bisita at binabaliwala. Sa kalungkutan, bigla narinig ko ang tunog ng mga yabag mula sa hagdanan. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha gamit ang manggas ng aking pajamas. Tumingala ako. Umaasa. Si Mang Jun bumababa. Nagsisisi at gustong tumulong. Ngunit ang lumabas, si Doña Consuelo. May hawak siyang basong walang laman. Gusto niya ng tubig. Nakita niya ako. Nakaupo. Napapaligiran ng balat ng sibuyas. Ay, Aling Nena. Nagpapahinga. Pinagtaasan niya ako ng kilay. Hindi malakas ang kanyang tono. Ngunit matalim. Marami pa tayong dapat gawin. Kung mangangarap ka, gumising ka. Kailan ka matatapos? Tandaan mo. Bukas ng 9:00 ng umaga. Dapat nakasalang na ang lechon. Lumapit si Doña Consuelo sa water dispenser. Pinuno ang kanyang baso at muling tumingin sa akin. Huwag kang masanay sa mabagal na trabaho. Si Tia Carmen, napaka-perpekto. Kung makakita siya ng kahit isang maling lumpia ang Shanghai, ilang taon niya tayong ipagpapahiya. Tiningnan ko si Doña Consuelo. Sa isang iglap, gusto kong ihagis ang kutsilyo sa sahig at sumigaw. Ngunit ang ugali ng pagsunod sa loob ng 3 taon ang pumigil sa akin. Sa halip, may bagong mekanismo ng depensa ang lumabas. Isang maskara, dahan-dahan. Ang gilid ng labi ko umangat. Pilit akong ngumiti. Isang ngiti. Napakatamis. Ngunit ang aking mga mata, walang laman. Kasing lamig ng refrigerator. Sa likod ko, opo, Doña Consuelo. Hindi po ako nangangarap. Nagpapahinga lang po ako saglit. Ang aking likod. Sagot ko. Sa isang boses. Kakaibang kalmado. Masyadong kalmado.
Huwag po kayong mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Handa ang lahat bukas. Tila nagulat si Doña Consuelo. Sa ganoong kasunod na sagot, walang kahit bahagyang protesta. Tumango siya. Satisfied. Ganyan ang gusto ko. Walang reklamo. O sige, tapusin mo na agad. At matulog. Baka mapuyat ka bukas. Umakyat ulit si Doña Consuelo. Sinundan ko ng tingin ang kanyang likod. Hanggang sa mawala siya. Sa dilim ng hagdanan. Ang ngiti sa aking labi. Unti-unting nawala. Napalitan ng isang patag. At nakakabagabag na ekspresyon tiningnan ko. Ang tambak ng sibuyas. Pagkatapos, tiningnan ko ang orasan sa dingding. 11:30 ng gabi. Natapos na, bulong ko. Hindi ko tinutukoy ang pagtatapos ng paghihiwa ng sibuyas. Kundi ang pagtatapos. Ng lahat ng ito, tumayo ako. Hindi na ipinagpatuloy. Ang aking gawain. Hinugasan ko ang aking mga kamay. Gamit ang sabon. Ilang beses. Hanggang sa mawala ang amoy. Ng bawang. At sibuyas. O sa di gaanong direkta. Napagtakpan. Ng amoy ng lemon soap. Pinatay ko ang ilaw sa kusina. Iniwan ang lechon. Sa counter. Hindi naka-refrigerator. At ang mga gulay. Hindi pa tapos ihanda. Wala na akong pakialam. Kung umasim ang bechamel. Para bukas. Wala na akong pakialam. Sa anumang bagay, 3:00 ng madaling araw. Sa Forbes Park. Balot ng hamog ang lahat. Matapos ang malakas na ulan kagabi. Lumamig ng husto ang hangin. Bumaba ang makapal na hamog. Binabalot ang buong burol. Halos wala akong makita sa labas. Ang mga puno ng pino. Sa paligid ng bahay. Tila mga itim na multo. Malalaki. Nakatayo ng tahimik. Ang katahimikan. Sa oras na iyon. Ganap. Para bang huminto. Mismo ang oras. Sa loob ng aming mainit na kwarto. Na may aircon. Nag-vibrate ang aking cellphone. Ginawa kong vibrate lang. Walang tunog. Ayokong magising. Ang natutulog na prinsipe sa aking tabi, sa totoo lang. Hindi ko na kailangan ng alarm. Gising na ako. O mas tama. Hindi ako nakatulog ng lubusan. Sa loob ng 5 minuto. Ang aking mga mata. Pagod. Ngunit alerto. Nakita ko agad ang pagkurap ng notification light sa screen ng cellphone. Dahan-dahan akong bumangon. Ang aking mga galaw. Maingat na maingat. Parang isang pusa. Na nambibiktima. Ang mamahaling spring mattress. Sa kabutihang palad. Hindi umingay. Tiningnan ko si Mang Jun ang asawa ko. Nasa pinakamalalim na bahagi ng kanyang tulog. Nakabukas ng bahagya ang kanyang bibig. Ang makapal na kumot. Nakatakip sa kanyang katawan. Hanggang liig. Ligtas, bumaba ako sa kama. Ang aking mga paa. Dumampi sa malambot na alpombra. Hindi ko binuksan ang ilaw. Sa tulong ng malabong liwanag. Mula sa post ng ilaw. Na sumasala. Sa kortina. Naglakad ako papunta sa walk-in closet, sa loob ng malaking aparador. Hindi ako kumuha ng malaking maleta. Ang malaking maleta. Iingay iyon. Sa sahig. Kumuha ako ng isang medium-sized na duffel bag. At isang maliit na carry-on luggage. Ang mga gulong nito. May goma. Upang hindi masyadong maingay, sinimulan kong ilagay ang aking mga gamit. Hindi lahat. Tanging ang mga kailangan lang. Ilang palit ng kaswal na damit.
Isang beach dress. Maikling shorts. Manipis na t-shirts. Sunglasses. At isang malapad na sombrero. Iniwan ko ang lahat ng formal na damit. Ang mga cocktail dress. Ang mga coat. Na ipinipilit ni Doña Consuelo na isuot ko. Sa mga event ng pamilya. Iniwan ko. Ang aking pagkakakilanlan. Bilang asawa ni Mang Jun, dinala ko lang ang aking pagkakakilanlan. Bilang si Aling Nena, kinuha ko ang aking pitaka, ang aking pasaporte, at mula sa isang nakakandadong drawer. Kumuha rin ako ng isang maliit na joyero. Hindi iyon naglalaman ng mga alahas, regalo ng aking biyenan, kundi isang kwintas at isang sing-sing mula sa aking yumaong ina. Iyon ang tanging mahahalagang bagay na tunay na akin. Matapos mag-impek, nagpalit ako ng damit, tinanggal ang pajamas, nagsuot ako ng komportableng maong sneakers, isang simpleng puting t-shirt, at isang makapal na kulay abong jacket upang labanan ang lamig ng madaling araw sa Manila. Tinali ko ang aking buhok sa isang praktikal na ponytail. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng aparador. Ang babae sa salamin, mukha siyang maputla. Kitang-kita ang eyebags. Ngunit may kislap sa kanyang mga mata. Ang kislap ng isang tao. Nakakatapos lang putulin ang mga tanikala na nagbibigkis sa kanya. Lumabas ako ng walk-in closet. Bitbit ang aking mga bag, huminto ako. Saglit. Sa tabi ng kama ni Mang Jun, naramdaman ko isang kakaibang pagnanais. Nagisingin siya. Sumigaw sa kanyang mukha at ilabas ang lahat ng pagkadismaya na naipon sa loob ng 3 taon. Ngunit alam kong walang saysay. Hindi niya maiintindihan. Susubukan lang niya. Napakalmahin ako sa mga walang kabuluhang pangako. O mas malala, tatawagin niya ang kanyang ina para sermunan ako. Hindi. Ang umalis ng walang paalam. Iyon ang pinakamakapangyarihang mensahe. Iniwan ko ang aking singsing sa kasal. Sa bedside table. Katabi ng cellphone ni Mang Jun ang bahagyang tunog ng metal. Laban sa salamin ng mesa. Umalingaw-ngaw sa aking tenga. Ngunit hindi siya kumilos. Matatag ang aking hakbang. Paglabas ko ng kwarto. Madilim ang pasilyo. Sa ikalawang palapag, dahan-dahan akong bumaba. Sa hagdanan, ang bawat baitang, tila isang landmine, handa nang sumabog. Kung mali ang apak ko. Kriik. Isang baitang nakahoy. Umingay ng bahagya. Ang aking puso. Tila huminto. Pinigilan ko ang aking hininga. Dininig ko sa direksyon ng kwarto ng bisita. Sa ibabang palapag, kung saan natutulog si Doña Consuelo. Katahimikan. Tanging ang patak ng tubig ulan. Mula sa gutter, bumuntong hininga ako. Nakahinga ng maluwag at nagpatuloy sa paglalakad. Narating ko ang ibabang palapag. Kailangan kong dumaan sa kusina upang marating ang side door ng garahe, ang pinakaligtas na ruta ng pagtakas. Dahil ang pangunahing pintuan, may mabigat na bisagra at maingay pagdaan ko. Sa kusina, pinabagal ko ang aking lakad. Nakita ko ang kaguluhan na iniwan ko kagabi. Ang lechon nagsisimula ng mangitim
dahil sa oxidation. Ang mga balat ng sibuyas. Nakakalat. Sa sahig. Ang kutsilyo. Abandonado. Malapit sa lababo. Parang inihagis lang. Dapat sana. Ginawa akong makonsensya. Bilang may bahay. Ngunit kakaiba. Nasiyahan ako. Ito ang monumento. Sa aking pagrerebelde. Na makita ni Doña Consuelo. Ang kusina. Na ganoon ang itsura. Na makita ng reyna ng Forbes Park. Na kung wala ang mga kamay ni Aling Nena, ang kanyang palasyo ay isa lang. Magulo, naghukay ako. Sa aking bag kumuha ako ng isang dilaw na post-it at isang ballpen. Idinikit ko ang note sa pintuan ng malaking, makintab na refrigerator. Sumulat ako ng isang maikli, malinaw, at walang pagsisising mensahe. Isang mensahe na magiging orasan na bomba sa pagbubukang liwayway. Paumanhin, nag-resign na ang inyong kusinera. Sana'y masarap ang kain inyo. Pagkatapos, binuksan ko ang side door. Gamit ang duplicate na susi na laging nasa akin. Ang hangin ng madaling araw tumama sa aking mukha. Malamig, mamasa-masa, at amoy hamog. Sa labas, napakakapal ng hamog. Halos hindi ko makita ang pangunahing pintuan. Sa layong 20 metro, hinila ko ang aking maliit na maleta. Sa basang hardin, binasa ng hamog ang laylayan ng aking maong. Isang itim na grab car na in-order ko. Halos 10 minuto na ang nakalipas. Naghihintay sa harap ng gate ng subdivision. Ang mga emergency light. Kumukurap-kurap. Sa gitna ng hamog. Ang driver. Isang nasa edad na lalaki. Tila nagulat nang makita ang isang babae lumabas mag-isa sa ganoong kalaking bahay. 3:00 ng umaga. Bit-bit ang maleta. Magandang umaga, ma'am. Sa airport po ba? Sa Terminal 3, tanong ng driver. Pagkasakay ko. Opo, pakiusap. Medyo mabilis kung pwede, sagot ko. Pagsara ko ng pintuan. Ang tunog. Parang isang selyo na nagsara. Sa aking nakaraan, sinimulan ng grab car. Ang dahan-dahang pagbaba. Sa mga paikot-ikot na kalsada ng subdivision. Hindi ako lumingon. Hindi ko nakita ang malaking bahay na lumiliit hanggang sa mawala. Nilamon ng makapal na hamog sa loob ng mainit na grab car. Kinuha ko ang aking cellphone. Mayroon itong buong signal ng 5 AC. Binuksan ko ang group chat ng pamilya. Ang group chat. Nakasama si Mang Jun, si Doña Consuelo, si Tia Carmen, at dose-dosenang iba pang kamag-anak. Nasasalakay sa aming bahay ngayong araw. Ang aking daliri. Huminto sa baton para umalis sa grupo. Ngunit pinigilan ko. Hindi pa iyon ang oras. Gusto kong makita ang kaguluhan. Gusto kong maging manonood. Sa unang hilera. Kapag sumabog ang drama. Gusto kong makita ang kanilang mga panic messages. Kapag nalaman nila na nawala ang kanilang libreng kusinera sa halip, pindutin ko ng matagal ang power button. Sa gilid ng telepono, nagdilim ang screen. Off, isinandal ko ang aking ulo. Sa headrest ng kotse, pumikit ako.
Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, pakiramdam ko, magaan ang aking mga balikat. Walang listahan ng menu. Walang utos. Mula kay Doña Consuelo. Walang nakakadismayang mukha. Mula kay Mang Jun sa labas ng bintana. Ang Manila. Natutulog pa. Sa ilalim ng kumot ng hamog. Ngunit sa aking puso. Nagsisimula pa lang. Ang pagsikat ng araw. Patungo ako sa El Nido. Sa kalayaan. At hindi na ako lilingon pa nang dumating ako sa El Nido, Palawan. Napakagaan ng aking pakiramdam. Mula sa madilim, maingay na syudad. Dito, tanging tunog lang ng alon. At hangin. Ang maririnig mo. Malalim. Nakakapagpakalma, nakahanap ako ng isang maliit na resort. Malayo sa maraming tao. Tahimik. Ang asul na dagat. Napakalinaw. Parang salamin. Ang puting buhangin. Napakapino. Lumalakad ako. Walang sapin sa paa. Damang-dama ko. Ang lamig ng buhangin. Sa aking mga talampakan. Ang matatayog na bangin. Sa paligid. Para silang mga bantay. Ng isang lihim na paraiso. Ito ang pangarap ko. Noon. Ngayon. Narito na ang una kong gabi. Sa El Nido. Ang pinakamalalim na tulog na naranasan ko. Sa loob ng 3 taon. Walang alarm. Walang ingay. Walang iniisip na menu. Walang deadline. Walang Doña Consuelo. Walang Mang Jun, walang pressure. Ang pakiramdam ko, napakagaan. Parang lumulutang ako. Sa ulap, nang magising ako. Kinabukasan, ang araw. Sumisikat na. Sa likod ng mga bangin. Ang sinag nito, mainit. Ngunit hindi nakakapaso. Ang aking katawan, hindi masakit. Ang aking isip, walang ingay. Nagkaroon yata ako ng kulay. Sa aking mukha, hindi na maputla. Hindi na puno ng pagod, gumugol ako ng mga araw. Sa paglalakad sa dalampasigan. Sa panonood ng pagsikat ng araw. At paglubog nito. Tiningnan ko ang mga lokal. Ang mga mangingisda. Ang mga bata. Nagsasaya. Sa dagat. Simple lang ang buhay nila. Pero puno ng tawanan. Puno ng kagalakan. Naaalala ko. Noon. Sa Forbes Park. Akala ko. Masaya ako. Dahil sa lahat ng mayroon kami. Ang malaking bahay. Ang mamahaling gamit. Ang mga Italian marble. Ang designer clothes. Ang branded bags. Ang lahat ng iyon. Akala ko. Kaligayahan. Ngunit dito. Sa simple lang na pamumuhay. Nakikita ko. Ang tunay na kaligayahan. Na matagal ko nang hinahanap may isang hapon. Habang nakaupo ako. Sa isang beach bed. Sa ilalim ng puno ng nyog. Tiningnan ko. Ang isang pamilya. Isang pamilyang Pilipino. Nakaupo sila. Sa buhangin. Nagtatawanan. Nagkikwentuhan. Ang ina. Niyayakap ang kanyang mga anak. Ang ama. Nakangiti. Habang pinapanood sila. Walang cellphone. Walang laptop. Walang iniisip na trabaho. Tanging ang isa't isa lang. At ang sandaling iyon, bigla akong natahimik. Sa loob-loob ko. Hindi pala sa milyon-milyong piso. O sa malaking bahay. Ang kaligayahan. Hindi pala sa reputasyon. O sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao.
Hindi pala sa pagiging perpekto sa mata ng iba. Ang kaligayahan, nasa pag-unawa, nasa paggalang, nasa tunay na pagmamahalan. Ang nararamdaman mo sa iyong puso, ang pakiramdam na pinahahalagahan ka bilang ikaw, hindi bilang isang bagay o isang katulong kahit masarap ang hangin ng kalayaan. Dito sa El Nido, kahit na nakakaramdam ako ng kapayapaan, may bahagyang puwang pa rin sa aking puso. Ito ba ang presyo ng kalayaan? Ang pagkawala ng isang bagay na minsan akala ko ay akin, hindi ko pinagsisisihan. Ang aking desisyon, hindi. Alam ko, tama ito. Ngunit ang pagkawala ng isang pamilya, ng isang kasal, kahit na iyon ay puno ng sakit at pagpapahirap, masakit pa rin. Parang sugat na nagsisimula ng maghilom, ngunit may bakas pa rin. May iwan sa bawat araw na ginugugol ko. Dito, sa El Nido, mas nakikilala ko muli ang sarili ko. Si Aling Nena, ang Aling Nena na dating puno ng pangarap. Ngunit ngayon, ang pangarap na iyon ay hindi na para sa iba, kundi para sa akin. Lamang para sa aking sarili. Hindi na ako susunod sa utos ng iba. Hindi na ako magiging anino sa aking sariling buhay, pero hindi ibig sabihin na madali ang lahat. Hindi. May mga sandali pa rin na nagtatanong ako sa aking sarili kung ano ang mangyayari, kung ano ang kahihinatnan ng aking ginawa. Ngunit sa tuwing mangyayari iyon, titingnan ko ang asul na dagat. Huminga ng malalim at sasabihin ko sa aking sarili, ito ang tamang landas. Aling Nena, ito ang simula ng iyong tunay na buhay. Ang Forbes Park, ang malaking bahay, si Doña Consuelo, si Mang Jun, ang lahat ng iyon naroroon pa rin sa likod ko. Ngunit ngayon, tinitingnan ko na sila mula sa malayo, mula sa isang lugar kung saan ako ay ligtas at malaya. Isang Aling Nena na nakikita na ang halaga ng sarili, hindi ang halaga ng kung ano ang kaya kong gawin para sa iba. Ilang araw ang lumipas dito sa El Nido. Nagpakalayo ako sa ingay ng mundo, sa mga obligasyon, sa mga utos, sa mga kritisismo. Ngunit kahit saan ka magpunta, ang iyong isip, ang iyong puso, hindi mo maiiwan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabing dagat, nakatitig sa kulay asul na tubig, naalala ko ang aking cellphone. Patay iyon. Sa loob ng ilang araw, nandoon iyon sa aking maliit na bag. Hindi ko tiningnan, hindi ko inisip. Ngunit ngayon, tila may nagtutulak sa akin. Binuksan ko ang aking cellphone. Unti-unti, nagpakita ang logo, ang liwanag ng screen. Tila kumurap sa aking mga mata. Pagbukas ko, kaagad nag-pop up ang mga notification. Daan-daan mula sa group chat ng pamilya. Family Garcia. Napakaraming missed calls mula kay Mang Jun at kay Doña Consuelo. Hindi ko sila sinagot
Wala pa sa plano ko, tiningnan ko ang mga messages. Sa group chat. Napakabilis. Hindi ko na halos mabasa. Ngunit may nakita ako. Ang pangalan ko. Paulit-ulit. Ang mga exclamation point. Ang mga emojis. Ng galit. Ng pagkabigla. At pagkadismaya, kinuha ko ang isang litrato. Isa sa pinakamaganda. Sa aking mga kinuha. Dito sa El Nido. Nandoon ako. Nakaupo. Sa isang beach bed. Sa ilalim ng puno ng niyog. Ang langit. Napakalinaw. Asul na asul. Walang ulap. Ang dagat. Kumikinang. Sa sikat ng araw. Nakasuot ako ng malalaking salamin. Na sumasalamin. Sa palad ng niyog. May hawak akong malamig na buko. May straw. Ang aking mukha. Fresh. Walang pagod. Walang eye bags. May malapad akong ngiti. Nang kalayaan, i-post ko iyon. Sa group chat. Kasama ang caption. Sa Tagalog. Na matagal ko nang pinag-isipan. Tahimik na umaga dito sa El Nido. Walang utos ng daang lumpiang Shanghai. Walang deadline ng madaling araw. Walang inspeksyon sa sahig. Pasensya na Tia Carmen at Tio Carlos, ang inyong kapalit na kusinera ay nagbabakasyon para tamasahin ang buhay. Sana'y masarap ang manok na inihaw. #FreeTlast #selflove tea. Pagka-post ko, marami agad ang nag-react. Ang mga messages, mas lalong bumaha. Ang phone ko, nag-vibrate. Nag-vibrate. At halos bumagsak. Sa dami ng mensahe, binasa ko. Nang dahan-dahan, ang mga messages. Si Doña Consuelo, halos puro galit. At pagkabigla. Ang kanyang mga salita. Aling Nena, ano ito? Walang hiya. Paano mo nagawa ito? Maraming. Si Mang Jun mga mensahe ng pagmamakaawa. At pagtataka. Aling Nena, ano ang nangyayari? Nasaan ka? Bakit mo kami iniwan? Pero ang pinakamasakit at pinakamalakas, ang mga mensahe mula sa ibang kamag-anak. Si Tia Carmen. Consuelo, ang laki ng pagmamayabang mo, tapos ganito lang pala ang kakainin namin. Nakakahiya sa mga bisita. Consuelo, sa kokong yugi, yes inside the tiki den tiisis. Kik aniksu tsfis. Si Tio Carlos. Nagsinungaling kayo sa amin. Sinabi ninyo na may sakit si Aling Nena. Pero nasa Palawan pala. Nagpapahinga. Sis ni Digidedste. Sis ni Aling Nena Bibiel. Den gaharat silay ang Palawan. Ang ni. At si Rina. Ang aking pinsan. Na walang preno ang bibig. Wow, Aling Nena. Ang galing mo. Kung ako yan, ginawa ko na rin yan. Hindi talaga yan modernong pagmamahal, tita. Pang-aalipin na yan. Wow, Aling Nena. Save Jaiku. News M10 SEA. Azent Fayetiad Yuhin Aya. HCAA. Sa bawat message. Sa bawat salita. Pakiramdam ko. May bumubunot ng isang tinik sa aking dibdib. Masakit. Ngunit may ginhawa. Ito ang kanilang hiya. Ang hiya na matagal ko nang nararamdaman. Pero ngayon, sila na ang nakakaramdam ng hiya. Masakit. Ang makita. Ang pamilya ko na nagkakagulo. Ngunit sa puso ko, alam ko na kailangan ito.
upang magising sila, upang makita nila ang katotohanan ng mga nangyayari pagkatapos ng ilang oras ng katahimikan at ng pagbabasa ng mga mensahe. May dumating na text message mula kay Mang Jun sa akin. Hindi na sa group chat. Sa personal na mensahe. Aling Nena, nasaan ka? Bumalik ka na please. Wala akong silbi nang wala ka. Gulo ang bahay. Pati si nanay gulo rin. Lahat gulo. Nababasa ko ang kanyang pagmamakaawa. Sa bawat salita, ang kanyang boses. Tila naririnig ko sa aking isip. Walang galit, walang utos, tanging pagmamakaawa at pagkadismaya. Napabuntong hininga ako. Ito na ang oras para harapin ang katotohanan. Hindi ko man gustuhin ang sakit. Ngunit alam ko na kailangan ko itong gawin. Sumagot ako sa kanya. Maikli, malinaw, walang emosyon. Darating ako sa Terminal 3 ng alas 5 ng hapon bukas. Sunduin mo ako kung gusto mong umuwi ako. Kung wala ka doon ng alas 5:30 ng hapon, sasakay ako ng flight papuntang Cebu at hindi na ako babalik sa Manila. Alam kong matindi iyon ang aking ultimatum. Ngunit alam ko rin na ito ang kailangan upang magising siya, upang makita niya kung gaano ako kahalaga sa kanyang buhay, hindi bilang isang katulong, kundi bilang kanyang asawa. Matapos kong magpadala ng mensahe, pinatay ko ulit ang aking cellphone. Iniwan ko iyon sa aking bag. Naglakad ako sa dalampasigan. Ang araw nagsisimula ng lumubog sa horizon, ang kulay orange at purple. Sa langit, napakaganda, parang isang bagong pagpipinta. Kailangan kong maging matatag. Sa susunod na araw, kailangan kong maging handa para sa susunod na yugto ng aking buhay. Hindi na ako ang Aling Nena na dating sunod-sunuran. Ngayon, may boses na ako at may paninindigan. Kung naririnig pa ninyo ang aking kwento hanggang ngayon, pakitulungan akong mag-comment ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na may kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko upang ipagpatuloy ang huling bahagi. Salamat. Kinabukasan, ang biyahe pabalik sa Manila. Medyo mahaba at tahimik. Si Mang Jun, sinubukan niyang magsimula ng usapan. Tinanong niya ako tungkol sa El Nido. Pero ang sagot ko, maikli, mabuti, mainit, ayos lang. Parang may pader na salamin sa pagitan namin. Isang pader na tanging mga kilos lang, hindi mga salitang walang laman, ang makakawasak nang dumating kami sa bahay. Gabing-gabi na, binuksan ni Mang Jun ang pintuan. Pagkabukas, may bumati sa amin. Isang masamang amoy. Amoy ng basura. Hinaluan ng hangin. Mula sa bahay. Na hindi nahahanginan, pumasok ako. Binuksan ko ang ilaw. Sa sala, tiningnan ko ang paligid. Alikabok. Sa konsol, ang alpombra. Tabingi. Ang mga unan sa sofa. Nakakalat sa sahig. Pagkatapos, naglakad ako papunta sa kusina. Tumayo ako. Tahimik. Tiningnan ko ang bundok ng hugasin. Nagsisimula ng mang-akit ng mga langaw, narinig ni Doña Consuelo.
Ang ingay ng kotse. Bumababa siya mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang mukha. Masama pa rin. Ngunit may kislap ng ginhawa sa kanyang mga mata nang makita niya ako. Ngunit ang kanyang pagmamalaki pumigil sa kanya na bumati muna. Ay, bumalik ka na pala mula sa iyong bakasyon, sabi ni Doña Consuelo. May sarkasmo mula sa hagdanan. Nasiyahan ka ba sa pagpapahiya sa pamilya? Napapigil ng hininga si Mang Jun na takot siya. Baka sumabog ako. O baka tumalikod ako at umalis ulit, ngunit hindi. Humarap ako. Dahan-dahan. Kay Doña Consuelo. Hindi ako yumuko. Sa takot. Gaya ng dati. Tiningnan ko siya. Direkta sa kanyang mga mata. Ang aking baba. Nakataas. May kumpiyansa. Napakasaya, Doña Consuelo. Salamat sa pagtatanong. Kalmado kong sagot. Nagulat si Doña Consuelo. Ikaw, Humi. Tama na. Pinutol ko siya. Sa pamamagitan ng pagtaas ng isang kamay. Hindi ako bumalik para makipagtalo. At lalong hindi ako bumalik para hugasan ang tambak na yan. Nang bulok na pinggan. Itinuro ko ang bundok ng hugasin. Gamit ang aking hinlalaki. Tumayo ako sa gitna ng sala. Sa pagitan ni Mang Jun at ni Doña Consuelo. Ang aking boses umalingaw-ngaw ng malinaw sa sala. Handa akong bumalik sa bahay na ito. Handa akong manatiling asawa ni Mang Jun, ngunit may mga kondisyon. At ito ay hindi negosasyon. Ito ay ultimatum. Mabilis na tumango si Mang Jun. Ano ang mga kondisyon, Aling Nena? Sabihin mo sa akin. Kahit ano. Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang notes na isinulat ko sa eroplano. Una, itinaas ko ang isang daliri. Mula bukas, kukuha tayo ng kasambahay na darating tuwing umaga. Ang trabaho niya ay maglinis, maglaba, at maghugas ng pinggan. Hindi ko nahahawakan muli ang walis o mopa sa malaking bahay na ito. Nang mag-isa, ang kanyang sahod ay magmumula sa buwanang kita ni Mang Jun, hindi sa aking pera. Sa pamimili, sinubukan ni Doña Consuelo na magprotesta. Ngunit ang isang mabuting may bahay dapat IT. Una, inulit ko. Sa mas malakas na tono. Pinutol ko siya. Sumasang-ayon ba kayo? O kukuha ako ng grab car papunta sa airport? Ngayon din, nagpanik si Mang Jun. Aling Nena, ayos na ayos. Bukas din, maghahanap ako ng ahensya. Sapat ang sahod ko. Pangalawa, itinaas ko ang 2 daliri. Kung mayroon mang muling pagtitipon ng pamilya. Sa bahay na ito, isang tanghalian, isang selebrasyon, anuman, magko-catering tayo. Magluluto lang ako. Kung gusto ko, hindi dahil inutusan ako. At magluluto ako para sa aking asawa at magiging mga anak, hindi para pakainin. Ang isang buong batalyon ng libre. Tiningnan ni Mang Jun si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha, tila sasabog, pula na pula. Ngunit naalala niya ang mga matatalim na komento ni Tia Carmen at ni Tio Carlos. Alam niya na mahina ang kanyang posisyon. Nakahinga ako ng maluwag.
Nang pumayag si Mang Jun sa dalawang kondisyon ko. Ang kasambahay at ang catering. Ngunit alam kong mayroon pa. Ang pinakamahalaga, ang pinakamahirap, hindi para kay Doña Consuelo, kundi para sa kanya. Para kay Mang Jun tumingin ako sa kanya. Direkta. Sa kanyang mga mata. Malumanay. Ngunit matatag. At ito ang pinakamahalaga, Mang Jun, sabi ko. Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Kung pupunahin ako ng iyong nanay, magpaparinig sa akin, o ikukumpara ako sa ibang tao, sa publiko man o sa pribado, ikaw, Mang Jun, ay kailangang magsalita. Kailangan mo akong ipagtanggol. Huwag kang manahimik at tumingin lang sa cellphone mo. Huwag kang magbingi-bingihan. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Lumabas mula sa aking puso. Ito ang pinakamasakit. Ang hindi pagtatanggol ni Mang Jun sa loob ng 3 taon. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang pag-iwas sa kanyang cellphone. Iyon ang bumiyak sa aming pagmamahalan. Unti-unti. Kailangan ko ng asawa, Mang Jun, hindi isang estatwa, patuloy ko. Ang aking boses. Medyo nanginginig, pero determinado. Kung hindi ka kayang maging pananggap para sa sarili mong asawa, para saan pa ang asawa? Bumagsak ang katahimikan. Sa sala. Masyadong matagal. Ang katahimikan na iyon. Tiningnan ko si Mang Jun ang kanyang mga mata. Puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nakita ko rin ang isang bagay. Doon. Isang pagsisisi. Isang pagnanais. Na baguhin ang lahat. Ngunit paano? Paano niya haharapin ang kanyang ina? Ang kanyang nanay? Na nagbigay buhay sa kanya, ang aking puso. Kumabog ng malakas. Umaasa. Nagdarasal. Na sa pagkakataong ito. Pipiliin niya ako. Na sa pagkakataong ito. Magiging matatag siya. Para sa akin, dahan-dahan. Kinuha ni Mang Jun ang aking kamay. At mahigpit na pinisil. Naramdaman ko. Ang init. Mula sa kanyang palad. Iyon ang una. Sa loob ng matagal na panahon. Pagkatapos. Humarap siya. Kay Doña Consuelo. Ang kanyang boses. Nanginginig. Ngunit may paninindigan. Sa kauna-unahang pagkakataon. Narinig ko. Ang kanyang boses. Na may lakas. Laban sa kanyang ina. Nanay, sabi ni Mang Jun, sumasang-ayon ako. Sa lahat ng kondisyon ni Aling Nena, kukuha tayo ng kasambahay. At gagamit tayo ng catering. At pakiusap, nanay, huminga siya ng malalim. Pakiusap, huwag kang masyadong mahigpit. Kay Aling Nena, kung hindi mo siya kayang respetuhin, marahil ay mas mabuti. Kung lumipat kami sa isang inuupahang apartment. Ang mga mata ni Doña Consuelo lumaki. Sa gulat, ang banta na lumipat. Iyon ang alas na hindi kailanman inilabas ni Mang Jun sa buong buhay niya. Ang kanyang masunuring anak. Sa wakas, nagpakita ng lakas. Nakita ni Doña Consuelo ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak at ng kanyang manugang. Naramdaman niya na natalo siya. Nagbago ang panahon at hindi na siya maaaring mamuno. Bilang isang reyna, bumuntong hininga ng malalim si Doña Consuelo. Ang kanyang mga balikat lumubog. Tila ang bigat ng kanyang pagmamalaki ay nawala. Inalis niya ang tingin sa amin. Tumingin sa sahig.
Gawin ninyo ang gusto ninyo, bulong niya. Mahina ang kanyang boses. Luma. At pagod. Ako'y magpapahinga na. Masakit ang ulo ko. Sa nakikitang hugasin, tumalikod si Doña Consuelo. At dahan-dahang umakyat. Sa kanyang kwarto. Hindi iyon. Isang paghingi ng tawad. Pero iyon ay isang puting bandila. Isang tanda ng pagsuko. At para sa akin, sapat na iyon. Sa ngayon, nang umalis si Doña Consuelo, muling tumingin sa akin si Mang Jun kung gayon ano ang gagawin natin. Sa mga hugasin, Aling Nena, amoy masama na. Ngumiti ako. Nang bahagya, kinuha ko ang aking bag gaya ng sabi ko. Bukas tayo. Maghahanap ng kasambahay. Iwan mo na lang dyan. Isa pang gabi. Hindi naman sila tatakas. At ano ang kakainin natin? Tanong ni Mang Jun may gutom. Noodles lang ang kinain ko. Sa loob ng 3 araw. Parang bata. Sige na, magpalit ka. Lalabas tayo para kumain, alok ko. Natural. Gusto ko ng masarap na chulet. At ikaw ang magbabayad. Bilang multa. Sa pagiging huli. Sa pagsundo sa akin. Umiti si Mang Jun ng malaki. Isang tawa ng ginhawa. Ang una. Sa loob ng ilang araw. Niyakap niya ako. Sa pagkakataong ito. Mas mahaba. Sa utos mo, hepe. Kahit ano para sa iyo. Ang gabing iyon. Sa Forbes Park. Magulo pa rin. Ang kusina. Marumi pa rin. Ngunit ang kapaligiran. Hindi na malamig. May bagong init. Na nagsisimulang lumago. Isang init. Na ipinanganak. Sa lakas ng loob, na magsabing hindi, at sa lakas ng loob, na ipaglaban, ang isa't isa. Alam ko, na hindi pa tapos, ang laban ko. Si Doña Consuelo, malamang, magkakaroon pa, ng mga pagsubok, sa hinaharap. Ngunit ngayon, alam ko, na nasa tabi ko. Si Mang Jun hindi na sa likod ng kanyang ina. At iyon ang tamang presyo. Para sa isang tiket. Papuntang El Nido, kaya nga, mahal kong mga tagapakinig, natapos na ang aking kwento. May bagong simula. Ngunit alam ko, hindi lahat ng sugat ay naghihilom ng walang bakas. Ganoon siguro talaga ang takbo ng buhay. May mga laban. May mga aral. Marami akong natutunan. Sa paglalakbay na ito. At sana, sa inyong pakikinig, mayroon din kayong napulot. Isang pakiramdam ng kapayapaan. O kahit kaunting pag-unawa. Sa mga pinagdaanan ko, ang bawat isa sa atin. May sariling kwento. May sariling laban. Kung nais ninyong marinig pa, ang iba pang mga kwento. Mga kwento ng buhay. Ng pamilya. Ng mga pagsubok at pagbangon. Kung nais ninyong manatiling kasama ako. Sa mga pagmumuni-muni. Ayos lang. Narito lang ang luha at katahimikan para sa atin. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.